Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Elder Ivy Castromayor ng CRC Makati. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula sa ating pagbubulay-bulayan, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. We glorify your holy name. We magnify your greatest name, O God. And we thank you for your holy word. Guide us today, O Lord, as we study your word and help us to deeply understand and observe this, O God, as our daily guide. And may you also give us more wisdom and knowledge, O Lord, in dealing with your word every day. Maraming salamat, and with the power of your Holy Spirit, we pray, O God, that this word, your word, be revealed in our hearts, in our mind, O Lord, at magsilbi naming treasure, Panginoon, at gabay sa araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Praise God. Ating pong basahin ang teksto ngayong umagang matatagpuan sa Numbers chapter 28 verses 9 to 10 na may title pong Sabbath Offerings. Sabi po sa verse 9, on the Sabbath day, make an offering of 2 lambs a year old without defect, together with its drink, and a grain offering of 2/10 of an ephah of the finest flour mixed with olive oil. 10. This is the burnt offering for every Sabbath, in addition to the regular burnt offering and its drink offering. Sa atin pong binasa, ito isang patunay na nais ng Diyos na tayo pong kanyang mga anak ay mag-alay ng sakripisyo, lalo na po sa araw ng pagsamba or Sabbath day or araw ng pahinga. Kung paano noon ay direct na nautos ng Panginoon kay Moses kung ano po ang dapat ialay, so napaka-specific po, no? Ay nagsisimbolo lamang ito na siya po ay Diyos ng kaayusan or God of order. So it is very systematized, very detailed, bilang part po ng covenant made with Israel at Mount Sinai. So sa Sabbath day, God ordered Moses almost same offering po as daily offering din. So same naman po yung mga nais ng Panginoon. But on the Sabbath day, yun nga po, very specific din na 2 young lambs. So means in their first year, meaning po ay morning and evening din dahil dalawa po ang nais ng Panginoon. So it's an offering for that day na 2 lambs, young lambs without blemish and defect. Signifies na innocence ng isang young lambs together with its drink offering para po in completion of the offering. So with 2/10 of an ephah, which means fine flour naman po ang offer. So ang grain offering naman po ay nagsisimbolo ng purity. So parang purity of offering na God is the great provider. So dapat po ay fine flour, refined, and with olive oil. So ito po yung parang pinaka imimix po, diba? Para mas lalong maging mabangong samyo pag ito po ay in-offer na as a burnt offering. So in the Old Testament, it is a must or very important po na bago magtungo sa isang mataas na tao or royalty, di ba po, mga hari, kailangan may offering muna. So ganun din, lalo pa kung ang Diyos ng mga Diyos ang ating aalayan, di ba po? So how much more to the Lord or the King of Kings ang ating i-offer. So the Sabbath day offering is the second set of offering. So besides nga daw po sa daily offering. So in addition to the daily offering, iba pa po ang Sabbath day offering because they are made on behalf of the children of Israel to be offered weekly on Sabbath. So ito po ay specifically sa Sabbath day lamang na i-offer. At ang burnt offering naman po, meaning in the Old Testament, ito po yung method ng physical sacrifice rendered fully to the Lord dahil ang visible, so visible nga po na na-offer yung young lambs na may 2/10 of fine flour and with olive oil and drink offering. So ito po yung mga physical offering na when it was burnt
kung ito po ay susunugin or burnt offering, ay magbibigay ng mas mabangong samyo or sweet aroma, di ba po, papunta sa heaven. So, doon po napiplaced ang Panginoon. So, meaning na when we offer, yun po ang purpose. At ang burnt offering din po ay purpose din po ng atonement of sin and expression of devotion to God. So, meaning, kaya noon po ay nag-offer ng mga lamb at yun nga po, yung kanilang mga blood, ay yung physical process, meaning para ma-atone yung kasalanan ng sangkabuuan. So, it's atonement of sin during the Old Testament. But nowadays, naligtas na po tayo or natubos na po tayo, di ba po? So, we are now perfected. Kumbaga tayo po ay natubos na ng ating Panginoong Jesus. Itong mga sacrificial or ritual ay na-overcome na natin or nalagpasan na natin dahil on the New Testament, the Lord God already provided or give us the most perfect sacrifice. At yun po nga po ang kanyang anak. Basahin po natin sa 1 Peter 1:8. Sabi doon, nalalaman ninyong tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Ang ipinangtubos sa inyo ay hindi nasisirang mga bagay gaya ng pilak at ginto. Subalit ang ipinangtubos sa inyo ay mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng isang korderong walang kapintasan at walang dungis. So in shadow of the Old Testament, na natubos na po tayo, di ba po, sa New Testament ay dumating na ang ating tagapagligtas at yun nga po ay ang ating Panginoong Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world, di ba po? So, He is the perfect Lamb without spot and blemish. Although we still observe pa rin natin talaga ngayon ang Sabbath day, nais ng Panginoon na meron tayong araw ng pagsamba sa Kanya, na siya rin araw na ating kapahingahan, ay ang sarili natin ang siyang ating ialay. Amen po. So we offer ourselves as a sacrifice na sa araw ng ito ay bigyan natin siya ng offering na tunay nga na ang ating mga sarili. So on how the God offered His only Son. So in His perfect life, Christ completed what the law demanded. Si Kristo po ang siyang kumumpleto ng lahat ng mga pagkukulang na ito. So Christ completed, fulfilling and opening the door for the full and final redemption of man. So He is the perfect Lamb of God. Kaya what would we offer? Kung in-offer ng Panginoon ang kanyang anak para matubos na lang ang ating mga kasalanan, ay siya namang tayong kanyang mga anak ay sa panahon ngayon ay offer din natin ang ating mga sarili kung ano ang meron tayo, kung ano ang taglay natin, talento or treasure, time, or whatever it is. We should offer it to the Lord in devotion and in gratitude and honor to what He has done for us. And lastly, we will close po sa Hebrews 10:5-7 dahil we are now on the New Testament na nga po, no? So therefore, sabi doon, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God. So yun po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. He offered Himself. Kung ano ang itinalaga sa Kanya ng Panginoon o itinakda sa Kanya, ay siya namang pagtanggap niya ng Kanyang purpose nung siya po ay nandito sa mundo at tinanggap niya ang kautusan ng Panginoon o ang purpose ng Panginoon sa Kanyang buhay na gawin ang kalooban ng Panginoon, at yun nga po ang siyang maging perfect sacrifice. Ialay ang Kanyang dugo. So the shedding of His blood ay siya nang naging atonement ng ating mga kasalanan. So tayo tinubos, na-redeem by the blood of Christ, which is who is Christ, the perfect Lamb of God, without blemish, perfect, holy, righteous, without spot, and very acceptable sa mata ng Panginoon. So yun po ang ating Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Tunay nga na you want us to have a heart of gratitude, Panginoon. Nais mo na ang inyong mga anak ay magkaroon ng pusong devoted sa iyo, O Diyos, on how you ordered in the Old Testament, Panginoon, na mga nais mong offering ay maging mabangong samyo sa inyong harapan, maging perfect, maging blameless, pure, innocent, Panginoon. Ay gayon din, Lord, nais mong sa amin, ang inyong mga anak na nabubuhay pa ngayon sa mundong ito, na as we accept you, ay mamuhay kami ng holy and acceptable sa inyong harapan, which is our own sacrifice, our own offering, Panginoon.
give us a heart with purity, Panginoon, and blameless, na mamuhay kami, O Diyos, ng naaayon sa iyong kalooban, gaya ng iyong anak na si Jesus, na inoffer niya ang kanyang buhay, O Diyos, para sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, O Diyos, na sundin ang inyong kalooban, gaya ng pagsunod ni Jesus sa inyong kalooban. Maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa tulong ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen.